Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, inuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. Binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Tsuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos. At ang bag, 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan, may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping haul din siya. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control projects sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinundina ng isang youth watchdog movement na Good Gov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalantakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po 'di ba sa Republic Act number 6713, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang mga kongresista at mga content creator na sangkot sa issue na unang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal at kawani ng gobyerno. Suportado rin ito ni Senate President Cheese Escudero at Vice President Sara Duterte. Ayon sa bise, hindi lang dapat ito matatapos sa pagsilip sa SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Ay, nakakamiss magshabu. Siguro bading ako kaya gusto kong bilhin to. Tapos susubo din ako ng madami. Ay, mga batang adik pala. Is Mr. Krabs gonna get the damn hat? Or are you gonna go mess around with SpongeBob? Stay tuned! Oy, Quagmire, ba't ka nandito? Lumayas ka dito, pati giraffe tinitira mo. Makukuha ba ni Mr. Krabs yung sombrero? O baka ibalik ni SpongeBob yun sa kanya? Ha? Ano kaya mangyayari? Abangan sa susunod na kabanata daw, SpongeBob SquarePants. Tapos, abangan nyo yung magtitiran si Sandy, si Mr. Krabs, didilaan yung mata ni Plankton. Tapos, si Mrs. Pop, manganganak ng 10. Tapos, yung favorite part ko, magtitrisam kami ng Flying Dutchman, tsaka si SpongeBob. Basta abangan nyo na lang, dami ko pang kwento, spoiler din ako no? Bye-bye! Wait, what if the song was in Tagalog? Lumalaki na to yung tiyan mo, pag tumatakbo ka daw umaalon. Anong balita sa mga kagrupo mong iniwan mo sa ere? Sila mismo nagsabi, dami mo daw utang sa tindahan pare. Tortillos, palmuli, pati stiko, talo-talo. Sabi pala nung kumpare mo si Bonbon, magbayad ka to ng utang mo. May nabuntis ka daw na kamil, yan ang matagal mo na sinisikreto. Pagtapos mo to buntusin, nililigaw mo sa disyerto. Anak ka pala ng tupa, pero bakit mukha kang baboy na puyat? Ang taba-taba mo, pero yung utak mo payat. Yung ulam ng kasamahan mo, diba ikaw ang kumuha? Dahilan mo, kinuha ng pusa, pero sa CCTV ikaw ang nakita. Sa palakasan ng putok, tinalo mo na bomba ng Iraq. Pag umating ka sa awati, yung upuan iniwan mong wasak. Pinipitisong ka na
Gago! Gago! Hala, nahulog. Of July to the 14th. Now, if you accept this offer, we're gonna proceed with refunding you 25% rental rate refund out of the full amount that you've paid for this reservation. Now, make no mistake, Mr. Shirley, we tried everything that we could just to find a replacement accommodation for you that's at least comparable to the unit that you have, or at least an upgrade to the unit that you originally booked. But again, even though we did all that, we only came up with a one-bedroom unit. So I want to apologize ahead of time. This is the only thing that we came up with. Higher than 750, anyone go for One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you fight. I'm turning up in the back of my head, it's too tight. Oh, I know, now in the precious thing, watch it come down in the end of the day. After night time in the end of the day, when I'm back to my time. 1, 2, 3, running out of the best before, and then we have everything. How I go down, but let's see on. In the end, it doesn't even matter how hard goes on to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I put my trust
Ito na ang ating pinakuluang Honor X9D with tapioca bird. Shush! Napakaangas! Eh! So, ito na mga gar ang ating Honor X9D mga gar. And, shush! Napakaangas! Eh! Uy! Goods na goods pa rin mga gar. Honor X9D 5G is now officially available. Pre-order until January 23 and get a chance to win a Tesla Cybertruck. Magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan. Itong bato sa buhay. Utang na mo! Halit ka! Busit ka! Set! Go! Adik! Bago to. Ayun lang to. Oras. Anong oras na ba? Wow. Wow. Libre lang po. Nakamix na po ito. Libre lang. 3-in-1. PM lang po sa gusto magpa-reserve. Wala po itong bayad, libre lang to, libre. Pero may minimum po, monthly to. Wow! As of 4:29 PM. Yan, as of 4:29 PM. Ito po yung tubig. Ubus natin na. Wow! Ganda pagkakamix. Solid liquid. Oh. Utang na mo! Halit ka! Busit ka! Set! Go! Adik! Help me! Long live the king. The Federal Republic of Mindanao. DDS Utakluga! Wa mo kuyapi? Ang dinastiyang gipit sa Republic of Mindanao kumakapit. Di na kasi gumana yung Peking Unity team nila. Kaya ngayon,
Divide and rule naman. Patriotic daw sila. Makabayan. Patriotic sa inyong kigol? Mga traidor kayo ng inang bayan. Hindi panglalait ang totoo. Talagang nasa lahi ninyo ang traidor at duwag. Pansin ko lang, every time maiipit ang mga Duterte, Here's Sarah's impeachment case, plunder cases filed against her, ICC's rejection of former President Rodrigo Duterte's interim release, investigations tightening, classic political diversion is at play. Ina ninyong lahat. Deflection kung tawagin, pattern timing. Halata. One example, call for Mindanao secession. The Imperial Manila Camerot nga gipauso ni Digong Tagalog versus Bisaya bullshit. Murarabag Tagalog ug Bisaya lang nakapuyo sa Pilipinas. Ipautot ni Jimmy Bondok nga Republic of Mindanao coming soon. Napay Kiko Barzaga nga nag-apil-apil murarabag taga Mindanao. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. Mga kanahan, wa oroy gabae sila mga gipanglitok din mga proud nga traidor. The fuck is wrong with you? Ginagangster mo kami. Hoy mga kurimaw, ang Mindanao dili na pa nag-iya sa mga Duterte, dili na pa nag-iya sa usalang kapamilya, clan or political faction. Mindanao belongs to the Republic of the Philippines. Maunay itatak sa inyong kokote. Republic of Mindanao sa inyong kigol. By promoting this bullshit, you're actually holding the country hostage. Patriotism is defending the Constitution, not threatening to tear it apart when things don't go your way. Dili kay wa ni uyo ninyo ang panahon o mga panghitabo. Inyuhan na dayang gubutan ng Pilipinas. Inyuhan na dayang bahin-bahino ng mga tao. Unya ang pangutana. Inyuha day ang Mindanao. Remember Sun Tzu's divide and rule. Bahin-bahin na sila. Pag-away-awayan mo sila para madali lang makontrol, dali lang madumalaan. When we're busy fighting each other, away dito, away doon, we lose our focus on actual issues like corruption, abuse of authority, accountability, Division is not strength, it is distraction. And history tells us that it works every single time. Maubitaw. Every time nga maipit ang mga Duterte, ila dayong gubuto ng Pilipinas. China-friendly ba yan yung mga Duterte? Kala mo puso nilang iyong pinatibok. Ang pinatibok mo lang ang kanilang mga Itoy-itoy pamanggani. Who knows, kaning ilang panawagan for Mindanao secession, strategic vulnerability para sa China. Clarex kaayo. Calls for Mindanao secession weakens national sovereignty. Ang atong pagkabahin-bahin objectively benefits China. Mao siguro nagpractice na og ilinchik si Inday. Xi Jinping, Zhonghuju, Beilupin, Bashir. Sayon ra kaya ninyo ilito kang Republic of Mindanao, no? But do you actually realize the real problems? This is such a complex topic and I believe this deserves a more comprehensive discussion, a more detailed one, which I can't do in this video. But here are the real problems na dapat natong makita. Economic shock. Unsa may buhaton ninyo sa instant loss of funding, shared revenue, fiscal safety nets, currency, debt, inflation. Unsa nga currency inyong gamiton? Who backs it? Who pays the existing national debt attributed to Mindanao? Investors don't touch unstable, newborn states, especially led by a Duterte. Security nightmare. Daan na ba yan nag-struggle ang Mindanao sa mga armed groups, private armies, insurgencies? You don't get peace by shrinking your shield. Secession does not strengthen security. It weakens it. Dili lang ba ya Duterte ang naghari-harian sa Mindanao? Nagtuo mo nga nagmuhiwalay ang Mindanao na anadayo instant peace? Biskot, Mindanao is not politically unified. Secession means agawan ng pwesto. Different provinces nagkadaiyang political clans, interests compete. International isolation. Magunsa mo kung wala UN recognition, no ASEAN seat, no trade privileges, no labor agreements, zero guarantees of protection. Nada. Lami kay paminaw, no? Labi na og gitik-gitikon mo sa inyong mga pinalanggang politiko. But who really benefits?
Not the farmers, not the students, not the laborers, not the Mindanaoans. Political dynasties and armed elites gain leverage. Kita nga mga Mindanaon ang magbayad. We Mindanaoans pay the price. Secession is not empowerment. It's a high-risk gamble sold to people who will bear the cost, but never reap the rewards. Ang mga promotor ani nga idea kamong mga kurimaw mo, kamo ang traidor sa nasod nga angay silutan. To my fellow Mindanaoans, wag na wag tayong magpapabudol only to benefit the greedy. Kining mga hinampak nga mga gahaman. Mindanao, oh my homeland. She deserves dignity, development, and peace. Hindi para gamiting bargaining chip ng mga gahamang dinastiya katulad ng mga Duterte. Secession doesn't protect Mindanao. Gusto lang maghari-harian ng mga dinastiyang ito without accountability. They want to exploit it. They want to ruin it further for their own interest. Leaders who truly love the country do not divide their people. They unite them, even when it's difficult. Unity isn't uniformity of opinions. It is settling our differences to see a better Philippines. Ako tubong Mindanao og dili ko musugot nga gamito ninyo ang Mindanao sa inyong pagkahakog. Karong 2026, ipaglalaban pa rin ang bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sabi niya kanina, it's the agreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... yun na nga. Because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? Hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. So, paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? Utang na mo! Hayop ka! Busit ka! Yes! So! Adik! There I was, so in love with you. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. I love the touch of your hair, and when I look in your eyes, I just know, I know I'm on to something good, and I'm sure my love for you will endure. Your love will light up my world and take all my cares